Isa lang yung sinaganyan. Siguro akala niya hindi ako mahuhuli. Mamatay lang ako. Malulusot lang. Oh my Pero God. pwede kong bilhin ng polar bear, pare. Iti-train ko siya as a butler. Ikaw bumigay na, okay, tangina. Huli na ako, fuck this shit. What's up, my ninjas? Hello, world, man! Welcome sa, ano nga tawag dito? Virtual golden era of virtual entertainment. Virtual ultimate era of the golden age. Yeah. Pero for some reason, parang feeling ko talaga ito na talaga yung magiging bagong entertainment medium. Mantakay mo, pre, almost lahat ngayon ng sikat na stars nagpapad. Exactly. Sino ba tong comedian? Si Sarah Silverman. Gulat ko, meron din siyang palang podcast. Kasi yun yung inviting dito. Kahit sang parte ka ng lugar ng mundo, kung may internet connection ka, kaya mong kausapin kung sino kailan mong kausapin, di ba? Yeah. At dahil Lalo pag may malapit kang laptop. Exactly. At dahil dyan, napag-uusap dead eh. Atay dyan. Si PDD pa. Actually, in the record. Hindi ba natin introduce si Kuya? Si Kuyang? Ni-introduce namin ang aming guest co-host, si Kuya Kai. Yeah? Kuya Kai's in the house. El Chapo. El Chapo. Trinay namin tong i-record last time, pero it failed. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil si Kuya Jake hindi niya kasi binabayaran yung host namin. Humihingi sila ng media, pero yan. Sabi na putang ina niya, magbayad na kayo, napaka-kuripot niyo mga hayop kayo. Pero yan, hindi pare. Yung allegations, yung ano pa bang nangyayari ngayon. Ba nasa South America siya ngayon? Last time nakita ko nagbabike sa Miami. Oh? Meron siyang video na picture na Introduce mo natin si Kuya Kai. Si Kuya Kai muna. Anong ginagawa ni Kuya Kai? Ako? Ito, pogi pa rin. Electrician ako, apprentice ngayon. Electrician? Malaki daw sahod niyan eh. Hindi pa ako tapos eh. I'm still apprentice pa rin ako. Lealing pa rin ako eh. Nung mag-usap nga kami kagabi, na-realize ko mali yung linya na pinag-aralan natin. Dapat kasi yung mga electrician sa factory, kumakain lang ng carrots dun sa Rextel. Sabi, naghihintay lang sila ng tawag. Mga host electric tawag doon. Yung parang maintenance pa. Maintenance ng Ayoko na maging pag matanda na ako, pag hindi ko na kayang backbreaking na akyat dito, akyat dyan, di ba? Ganun ba? Ibang ano ba yun? Okay. Kasi syempre, kunyari, maglalagay ako ng ilaw. Gusto mong padaanin sa kisame. Hindi kita yung wire. Kailangan kong akyatin yun. Titingnan ko, may ibang wire doon na pwede kong i-connecta yung ilaw mo, di ba? May mga certain na bahay na ang electricity nila nasa taas? Yeah, siyang ganun. Yeah, kasi yun. It was planned like that bago mo ipasa yun sa customer kung okay na ba yan. Kasi may mga tao na ayaw nila yung kita mo yung wiring. Mga wire. Lalagyan mo ng kanal yung pader. Parang ganun, may kanal diyan, di ba? Yeah. Ayaw nilang ganun, gusto na lahat nakatago. Pati minsan makikita mo yung mga aubrola nila, stick contact. Yung flat sa pader. Kasi mas maganda tingnan, di ba? Kaysa yung naka-usli na. Naka-usli. Yeah. But they pay for that, Chong. Yun nga lang, di ba? Hindi kasi minsan din, no? Parang paano yun? Meron kayong contract. Tapos sabihin nila, okay, kailangan nyo palitan lahat ng electrical wiring sa bahay. Ano yun? Binibigyan nila kayo ng plano kung saan nakalagay yung mga wire. Yeah, meron kaming plan signing, Chong. Okay. Tapos nakalagay signing, anong klase siyang saksakan. Kasi merong EDB, ang mga pang computer. Yeah. Meron din yung alumindi lang. Meron din kami yung, kunyari, kaya dapat 400 volts yung pumapasok. Ibang itsura din nun. Yeah. Saka yung mga... Ano ba normal? 210?
230. 230. But it's not exactly 230. It's just around minsan 225. Depende yun sa day ng araw. Okay. It fluctuates. Okay, nagpa-fluctuate. Pero hindi siya bumababa ng 200. Yeah, 200. Yeah. Kasi gusto ko rin magbutas dito ng mga pader eh. Kasi natatakot ako baka may mga wire eh. Paano ba malalaman yan? kailangan mo tol ng yung tinatawag lang spanning chest Kinakabit mo yun sa pader kaya meron kami yung parang kinakabit. Kasi lang pag nasa loob ng pader mahirap i-detect eh. Kailangan mong tanggalin muna you have to look and follow through kung saan si dumaan, di ba? Doon. Pero kung ang suggest ko, pag kung sakali mag-kuryente, patayin nyo yung circuit breaker nyo, Chong. Totoo. Yun ang unang-una yung gagawin. Hindi kasi... Pag magbubutas. Kahit magbubutas ka tol, pero may, sabi mo sa tingin mo may wire kang pwedeng tamaan. Patayin mo yung circuit breaker mo. Kasi the moment tamaan mo, magkaroon siya yung short circuit. Depende ng machine mo. Malay mo, ma-short circuit din yung machine mo. Makuryente ka doon. Yeah. Kaya ang tendency ng muscle tool, pag nakuryente ka, you grip more. Oo. Diba? Shit, man. Amoy pikon na. Ikaw na pala yung amoy pikon, di ba? Yung pinaka-kinakatakutan ko, yung kuryente yan. Puta kasi... Nakita rin ako tol pinakita sa amin yung mga video ng mga ganyan, yung mga nangyari sa mga electric na, alam mo yung binaliwala nila yung safety ng Yung isang lalaki tol, nahawakan niya live wire, di ba? Yung tinatawag naming phase. Ibig sabihin nun, laging may constant na kuryente yun. Nahawakan niya yun tol, hindi mabitawan ng kamay niya. Tapos nasa loob siya ng maliit na kwarto lang na wala siyang chance malaglag. Buti na lang yung asawa niya, naturunan niya na patayin yung circuit breaker. Yeah. Kasi tol, kung hinawakan siya ng misis niya, pareha silang dalawa. Yeah. May dalawa silang baby girl sa bahay. Anong tendency ng bata pag nakita yung fuelda na ahawakan din. Ahawakan, gone really bad, Chong. Yeah. Kaya ang unang gagawin, patayin yung circuit breaker. Bakit niya hinawakan in the first place? Hindi niya alam, Chong Kasi may butas yung tinanggal niyang lahat ng lampa ulsay. Pinasok, he stuck his hand in. Tapos naka-usli yung wire. Mayroon sigurong wire na natanggal doon, nahawakan niya. Jesus Christ. Usually pa din yung nag-search yung electricity, wala ka rin parang di ka rin makasigaw, di ka makapagsalita. Bigla ka na naninigas. Kaya kailangan patayin mo lahat. I don't care kung mababa yan, kung patayin mo lahat yung kasi safety first. Yeah. Yun yung pinaka advantage dito sa Denmark. Kasi napansin ko, pagka may certain electrical na fault, automatic bumabagsak yung circuit breaker. Yeah, yun yung tinatawag namin RCD, residual device. Kasi pag yun nakadetect, it detects how many electricity you put out and how many it got return. Yung return toll, then kabla pok. Yeah. Ibig sabihin nun, may isang nakuryente wala ilaw na may file. Didn't become a file storm. Yun yung pasalamat ako nandito dahil kung sa Pilipinas, pag sabihin, ayusin mo nga yan kayo, may electrician ba? Kung hindi ko hahawakan yan, hindi ko saan galing yung mga wire na yan. Labas mo ng bahay, meron kayong box, tapos sino-sino na nakakabit. Bibigyan mo lang ng isang kahon na gin si tropa ayusin mo. Hindi, meron nangyari sa akin. Ang nangyari pare, na kable sa labas, di ba? Yung cable sa labas, naputol. Live pa rin yung wire. Gumagalaw-galaw pa For some reason, itong babae, kasi umuulan nun, naglalakad siya, nagtry siyang tumawid. Gumaganon-ganon yung wire. Yung wire parang something magnetic, biglang kumapit doon sa payong niya. Shit. Hindi ko alam kung ilang libong voltahe pare. Pero it took parang wala pang 5 minutes tapos patay talaga siya. Sunog yung hair niya. Yeah, mabilis yun. Yeah. Tapos yung pinaka-hips niya nasunog din. Alam ko parang sumasabog yun, di ba? Yung parang may gustong labasan yung electricity sa katawan mo sabay. Sasabog na lang yung katawan mo. Yeah, kasi ikaw pinakamalapit sa lupa Totoo yan. Ikaw yung pinaka ang nakita ng kuryente, ikaw yung pinakamagandang conductor. Conductor yan. Kaya nag-travel sa'yo, di ba? Kaya dito sa Denmark, meron kaming tinatawag na yawing, earthing. Kumbaga merong sa mga hotels, sa ganito, merong sa bahay mo na green
na wire na dire-diretso sa lupa yun. Para lahat ng mga pwedeng kasi meron katulad ng washing machine, Chong. Meron yung konting, pag pinatay mo na yan, meron pa rin yung konting kuryente sa loob eh. Yeah. It only goes away after 5 to 30 minutes, di ba? Pag yun, tol, yung kung saan siya nakasaksak, wala yung yoking, kunya, yung tinatawag yung supplementing yoking. Pag hinawakan mo yun, ikaw pwedeng ma-stool, man. Oh, meron pag live electricity. Kaya sa kubeta, ginagawa yun na extra precaution. Kaya nilalagyan ng yung stick contact, yung, di ba yung stick contact sa Denmark, dalawa, tapos meron sa gitna. Sa iba, yung sa baba, yun yung protection natin. Okay. So, inaano lang siya sa mga, sa mga hindi man heavy duty na appliances. Yeah, pero yung pang ganun, kasi para pag yung leg strong, hindi tumama sa'yo. Kasi iisipin ng kuryente, ikaw yung pinakamagandang conductor. Normally, tol, pag nasa toilet ka, moist tayo, di ba? Kasi kakaligo mo lang or something, pag binuksan mo yung washing machine, nagdadump siya di ba? So, naging moist yung paligid, di ba? Ikaw pinakamagandang conductor papuntang di ba? So, doon sa lalapit, di ba? So, baga iisipin ng kuryente, ito pinakabogi dito, halikan ko to, di ba? Talk mo. Putang yan. Sunog ka po tayo. May bago na naman tayo natulong kay Kuya Kai. Ang ini-spread ko lang is safety. Kasi kung pwede naman kayong kung magkabit ng lampa kung gusto niyo. Pero yung safety, syempre, yung importante. Basta wag gawin pag di alam, di ba? Pag di mo alam yung gagawin mo, call an expert. Kung kakalikutin mo, di ba? Patayin mo muna ng yun. Kasi hindi mo alam kung mamaya meron diyang live na hindi pala na-connection mismo sa mo. Doon ka malilintikan, di ba? Kasi maraming buildings sa Denmark are old installations. Totoo yan. Yung pa isang tanong, malaking malaking tema ba yung pag old building? Sometimes, tol, kasi yung mga the way nilang kinalculate yung na ginamit nila could be doesn't exist anymore. Kasi umiinit din yung Denmark eh. Yeah, totoo yan. Meron kaming tawag na example na lang. Dati pwede ka mag-bundle ng wire na ganyan. Sabi natin yung mga wire na yun. Yung malalaking... hindi siya malalaking wire. Maliliit lang siyang wire. So, ganyan lang. Parang ganito lang kalaki sa lamp mo. Pero binabundle mo ng ganyan. Parang naka-ponytail. Yeah, parang naka-bundle. Para pag nilagay mo siya sa tawag namin yung gidebak, yung bakal na sumasalo ng mga wire. Maganda tingnan, di ba? They thought na yung nasa pinakaloob na wire will only be 90 degrees ang init. They experimented yung nasa gitna, it umabot ng 160 degrees man. Jesus, and yung wire na yun, it was only built, yung isolation ng wire was only built to tolerate 90 degrees. Yeah. Isipin mo kung nag-melt yung mga niya. Isipin mo kung mag-umpisa yung core nun, uminit ng gano'n, tapos mag-spread out. Delikado yun kasi mahirap patay ng electrical burn, man. Yeah, sabagay. Jesus Christ. Electrical burn, you cannot throw water on that. No. Totoo. Yeah. Oo. Anong gagawin doon? Papatayin na yung pinaka-main? Ay, main breaker para mawala yung supply ng kuryente. So, ano ngayon yung pinaka-bundle? Hindi na nila binabundle. Hindi na binabundle to. May binabundle nila pero siguro up to like 5 peraso. Tapos you're gonna make tinatawag respect ousted. Na kasing kapal ng cable mo bago mo lagyan ulit ng isa pang cable na pwede mo i-bundle. Okay. Make sense yan. Yeah. Hindi kasi kung isipin mo pare kung magme-melt kahit isang wire lang doon, man, pucha. Pero ang dapat mo lang respetuhin yung L kasi it can kill you. Kuryente. Pero paano hindi ka sasantuhin nun, man. No, wala ang pipiliin yun, man. Di ba may mga certain restriction din na kung ano lang yung pwede mong wasakin sa old building na yun? Yeah, yung Frellet building na tawag sa Denmark. Yeah. Yung mga lumang-luma na. Hindi mas malaki bayad nung kasi mas medyo siya eh. Hindi mas malaki bayad, Chong, pero best kung big cancel lang yung pwede mong gawin sa building. Limited. Kasi limited. Kasi may mga rules and regulations sila. Ito, wag mong pwedeng sirain to. Hindi ka pwede magkabit ng dito. Wala, bawal mong butasan ng screw yan. Ganun klaseng bagay, di ba? Hindi kasi, yun nga rin yung medyo na-amaze ako dito na kumbaga, kinikip up pa rin nila yung mga old building na wala silang dapat i-modernize. Yeah, exactly. Yeah. I think it's part of their culture doon sa Denmark. I think so. Yeah. Ang galing nga nila mag-hold ng culture, no? Isa kasi nakakita mga lumang picture ng Manila bago pa maging Americanized. Na ng Pilipinas yung mukhang Spanish style pa.
Nakita ko yung mga lugar sa Manila, yung old pictures from 1800s, man. Yeah, pag tiningnan mo, para siyang lumang version ng pag napunta ka ng Milan. Exactly. Yeah. Ang problema naman kasi sa atin yung lahat ng bagay ngayon, sinasabi nila na privately owned. Wala na talagang yung sinasabi mong own talaga ng gobyerno o own talaga ng Pinoy. Yun din sa vegan yun, pre. Sa vegan yata yun yung mga parang Spanish, yung copies, yung Windows, Nagpunta rin sa Ilocos, saan ba yun? Vegan ba yun? Vegan, sa Ilocos Norte. Ilocos Norte. Ang problema, maliit na lugar lang yun. Isipin mo dati yung Manila nung unang panahon, isang series yun ng yung mga bahay, puro copies yung yung bintana. Pero lahat nakabarong, putang ina init. Yung style ng bahay para siyang para siyang ang tawag na quarters, yung pabilog tas bukas yung gitna. Yun yung mga style ng bahay, 'di ba? Ang gaganda tingnan. Parang merong yung parang yung hew mo nasa gitna ng bahay, imbes na yung hew mo pinapalibutan ng bahay. Yeah. Yeah, tama. Yeah, napansin. Yeah, okay, no? Lagi nasa gitna may puno, no? May puno, may sa gitna, yun yung parang main garden nyo, di ba? Okay. Parang yung ginagawa sa mga castle nung unang panahon. Exactly. Ganun din yung mga building sa Pilipinas. Makita may garden sa gitna. Okay ito, Hindi katulad ng modernized na bahay. Baliktad. Yung garden mo, pinapalibutan yung bahay mo sa gitna. Yung bahay mo. Okay, hindi ko napansin yun, Yeah. Pero yung kasi yung parang, ano ba tawag nito? Nuclear family idea na ang may bahay ka, tapos sa bahay mo, surrounded by ng garden. Yun yung inintroduce ng mga American nung unang panahon. Pero feeling ko naman, ang Europe, hindi naman din, parang hindi rin sila parang culturally adept sa ang bahay, may garden. Yeah, dito parang madalas pumunta ka ng probinsya na kung saan, pero for some reason kasi parang fuck garden, bro. Garden work sucks. Hindi ba pare, yung paborito mong ganito yung study? Oo naman. Pagkatapos ko mag-Bible study, magkakat na ako ng grass niyan. Kakat ko na yung mga hedges, yung mga para matuwa si Bestie mo, yung kapitbahay namin. Ikaw ba, pre, sa lugar may gardening nga? Wala, di ba nilagyan ng terrace? May nilagyan sa kasa, puro kahoy. Pero bushes, may parang heck. So, kailangan namin tabasin yun kasi yun sa likod ng bahay. Kaya nasa likod ng bahay. Sa unahan, wala, puro lang, skua. Tapos pwede namin lagyan ng bike. Yeah. Yung gano'n lang. Tapos may yung bubongan ng konti. Pwede kami magsampay ng damit. Bagong building ba yun? Lumang building na yun, Chong. Kaya natawa ako kasi pagdating namin ni Donaron, tumaas kami. Sabi ko, paano yung mga bells? Akala ko tri-bells na tong bahay na to. Sabi na, kukunin niyo yung pader kayo mag-set up. Sabi ko, Jesus pa. Inisip ko, diba? Never ako nakahanap ng bahay na mag-set up ng pader. Kasi yung pala, ganun yung kahit na yun, bago nila ginawa. Kasi, dukain-cut yung sarili mong hus Yeah. Pwede mo siyang gawing may mga ibang size na ng pader. So, pwede actually kang gumawa ng kwarto na may walk-in closet kung gustuin mo Yeah. So, papaderan mo lang. Bibigyan ka na lahat. Pero lahat naman, tol, sila ang gastos. Lahat ng screw, lahat ng gagamitin mo, sa kanila manggagaling. Diba? Kukunin mo lang yung pader. Parang temporary pader? Parang concrete na kahoy? Hindi, Chong. May lalagay kang kahoy, diba? Parang ganito kakapal. Tapos yung pader na kukunin mo, tol, may dalawang, yung haba niya, hanggang side. So, i-slide mo yung pader na gano'n. Okay. Parang Lego. Yeah, parang Lego. Kung lupit, man. Ang dali lang pala. Sa sides niya, meron siya mga maliliit na screws. Lalagyan mo yun ng parang tawag namin Ella cup kasi parang siyang hinge na 4 na ganyan Lalagyan mo yung ganong corona. Tapos lalagyan mo siya ng tapal. So, isidiril mo, na-tight yung pader. Yeah. Parang nagkakabit ng sliding door. Exactly, tol. Parang nagkakabit ng Lego actually. Parang nagle-Lego ka lang. Ang nandun, naswertehan na ako. Kumpis na ako ng old denals ako as electrical. Walang sangsakan Buti lang meron akong alam, di ba? Naswertehan kami doon. Isipin mo kung magkatatawa ko ng electrical, that's gonna cost us 15,000. Para lang sa installation. Yeah. Ang ginamit ko lang 1,500 kasi bumili lang ako ng materials sa firma namin. Yeah. Discounted na.
Discounted and all. Pero, first naman ako nakakita na niya nag-install ng pader. Naalala mo dati yung bahay nila Jesse sa Noybrook? Kalasay? Mm-hmm. Kasi parang dumating yung panganay ni siya, tapos kailangan ng kwarto. Nagulat ako. Nilagyan nila ng parang pader. Tapos ito na yung makeshift mong kwarto. Parang tingin ko nga parang ganun nga rin na concept parang kinabit lang na Lego. Exactly. Pero hindi ko na kasi pinapadali nila lahat ng gawain, di ba? Kaysa gawing komplikado. Ay, maganda dito sa Denmark. Meron tayong alam mo yung sinatawag nilang Gardisel. Gardisel, do it yourself. Bibigyan ka nila ng idea sa yung mga tao minsan sa Bug XL, yung mga Silva, yung mga, they're more than happy na experience paano mo gagawin, di ba? Minsan sa Silva, kung gusto mo, maglagay ka lang ng measurements na mo, sila maghahati, kukunin mo lang doon. Kasi, pwede yun. Yun din yung napansin ng culture dito. Lahat ng tao rito, they might as well do it themselves rather than magbayad sila ng professional. Minsan madalas pumapalpak din. Pero sa tingin mo ba, ako sa tingin ko minsan yung mga dani ginagawa is form of parang auslapping sa kanila. Hindi ko alam kung parang Depende kasi sa tao, minsan may tao na re-relax if they're building something. Yung parang yung pagiging productive, yun yung parang yun yung meditation. Pag natapos na yun, yung billioning niya beer, di ba? Parang unti lang nakikita kong dani na hindi parang hindi siya into buildings and repairing stuff. Lahat halos ng mga daning na kilala ko lagi may ginagawa, gagawaan ako ng bahay sa labas o gagawa ako ng pader or something. Lagi silang may ginagawa constantly. Exactly. Sa pagtapos Tuborg. Exactly. Okay naman din sa tingin ko kailangan din tayo matuto ng ganun. Kasi alam mo, darating yung panahon na pag tumanda tayo, we need to move kasi hindi natin kailangan mag-work. Alam mo, kailangan naman lagi tayo nakaupo lang sa pag-retiro ka na, di ba? Totoo yan. Maganda naman start ng hobby na pwede mong dalhin hanggang pagtanda mo. 73 years old, pre? 73 years old. Sa inyo? Pensionist akong 73 years old, Brad. Holy shit. Yun yung pinaka parang nakakatawa ngayon na nangyayari. Ini-expect kasi nila life expectancy sa Denmark ngayon parang nagdagdag ng 10 years. So kailangan magtrabaho hanggang 70. Sino magtatrabaho hanggang 70? Shit, di ko nga alam. Abot ng 73. Kaya nga minsan hindi ko yung Rengo ring namin para sa hotel 75 years old. Nagtatrabaho pa rin. Oo, housekeeper. Babae na lalaki? Babae. Sulvay. Shout out to Sulvay. Man Ninja. Actually, tol, yan din sinasabi ko sa mga classmates ko sa school, man. Ay, Man Ninja. Bakit? Kasi Asian ako, hindi ko sabihin nigga, di ba? Hindi kasi sabi ko, you can say the A word here. Sabi ko sa mga off-bus ka naming mga teenager. Do you have an A-pass? Kailangan pa ng A-pass. Kailangan ng A-pass bago nila sabihin yung pre kasi. Alam mo. Hindi ba yung kumbaga hindi mo rin ma-picture out na kung bakit kinakailangan mong umabot sa 67 before ka mag-pension. Parang siguro may mga taong yung ang buhay nila yung trabaho na nila. Yeah, maraming ganun dito. Pero parang feeling ko yung katulad ng generation natin. Iba yung sinasabi na live to work or work to live. Parang ganun, meron kang ganung idealism Pagka umabot ka na, it doesn't make any sense na gawin ko pa to. Yung mga anak ko malalaki na. Exactly. Binabayaran ko na lang, kami dalawa na lang ng asawa ko. Ba't ako magtatrabaho nito? Yeah. Sino mag-i-enjoy pare ko nag-pension ka ng 67? Ano pang pwede mong gawin ng 67? Hindi ka na pwede mag-travel. Hindi ka na pwedeng ng physical na activities. Yeah, may point ka rin. Parang sinayang mo lang yung pwede pa rin naman. Pwede pa rin naman. 65 pwede pa rin. Pero pag nandun ka na sa age ng 75, si Bestie mo, 70 na yan. Pero
puta, nagda-drive, pupunta ng, alam mo yun, nagpa-plant, pupunta sa Losa Plus, nagtatapon ng mga shit, alam mo yun. Ito, lakas pa. Pero lakas pa rin. Ang sinasabi ko, si Best ni Muwa kasi parang parang yun na yung life cycle niya. Kumbaga, ikaw ba, napipicture mo ba sarili mo na nagpa-plant ka? Nagpa-plant ako ng weed. Kasi siguro yung time na yun, legalized na sa Denmark eh. So, nagpa-plant na ako ng may mga limang pots na ako every time. Oy, speaking ang Christiania sarado na. What? No! Sarado na. Ngayon parang ini-introduce na niyata nila ang cannabis sa mga local stores. Sa Ama may nakita, nagbebenta sila ng cannabis. Yung pagpunta kay Larino, 'di ba? Mm-hmm. May mayroon doon na ano ba tawag doon? Hindi naman parang ano tawag doon? Hindi naman supermarket, parang yung nagbebenta ng mga beer at mga candies. Kiosk, gano'n? Kiosk siya. Meron naka-signage doon na sila, legal sila magbenta ng cannabis. Really? Ano yung sinara talaga yung Christian? Sinara o sara-sara lang? Talagang lockdown? Sinara tol, talagang tinaob nila, hinukay nila yung hinukay nila yung Pusher Street. No. Sino ba naman kasi yung... Kasi meron na naman namatay din lately, di ba? Kaya nag-umpisa yun namatay yata last year na baril. Lately naman, after like a couple of months, may naman namatay. So. Sino ba naman? Sa gulo? Gang-related? Hindi ko alam kung gang-related yun. May nasaksak daw sa labas, babae. Ay, pota. Yung head ng market. Yun lang. At nagpangalan ng lugar nila Pusher Street. Parang talagang may pulis lagi yan, pinangalanan yung Pusher Street eh. Tsaka talagang pag ganong violence yung nangyayari kasi talagang step up na yung pulis talaga in Denmark. Pag may mga namamatay na, di ba? Yeah, pero hindi na good. It's not a good place anymore pag ganon, di ba? Pero may mga say din yung mismong Christianity. Talaga nakataro na matagal na. Talaga mga kabag-anak ng mga founding fathers, di ba? Yung problema kasi karamihan din ng tagaran parang affiliated din sa gang. Yun nga eh. Yun yung napansin ko, yung pagkawari, yung pagdarating ng police, sila mismo yung nagsasabi, andyan na yung police. Tapos makikita mo sila rin yung nagtatago ng mga stash nila. Meron doon pare yung pagpasok mo sa Pusher Street, yung pinaka-intro, di ba? Yeah. Yung malaking square. Yes. So may parang garden doon. Inuhukay nila yung doon nila nililibing. Ako naman, hindi ko nakikita ko naman mga bagets, mga bata, di ba? May mga knapsack. Alis lang sila magbabike. Yeah. Parang delivery boy. Sumisipol-sipol lang habang nagbabike na. Kakatuwa. Bababa yung isang bag, kukunin yung isang bag, babike naman ulit. Hindi ko maintindihan ba't hindi na lang nila illegal. Parang isang modernong country. Bakit parang napaka-conservative ang tingin pagdating sa meron na politician sa taas niyan. Malamang. Na hindi na nga yung mangyari, di ba? Hindi, pero feeling ko naman pare, hindi naman out of concern sa sa constituent yan. Parang concern yan sa next election, iboboto nyo kasi I stand on this one. Parang parang personal na interest lang din yan. It's always. Wala yung pinag-usapan natin ni Ryan pag nasa iyo yung power talaga. Magiging diddler ka. The diddler! Pag-usapan na ba natin? Kasi sa tingin ko rin din nangyayari doon, tol. Siyempre, pag mayayaman yung mga tao, they get away of stuff. Mga bagay na nalulusot, di ba? Ito lang, tol, sila lang sinagagan niya. Siguro akala niya, hindi ako mahuhuli. Mamamatay na lang ako. Malulusot lahat to. Meron akong conspiracy. Kung totoo yan, ha? Meron akong conspiracy theory, pare. Pero conspiracy theory. Pagka na may fact up na nangyayari ka, kailangan nila ng parang distraction. Yeah. Para yung mga tao, yung point of view nila lumipat din. Imbis na kung ano yung political fact up shit na nangyayari. Basically like a sleight of hand. Yeah, parang gano'n. Tapos, noong unang panahon, yun yung si Michael Jackson. Di ba? Tapos, ang kagandahan kasi ng American Hollywood,
mahilig sila sa comeback story. Underdogs. Kumbaga parang nasira ka ngayon, pwede kang bumalik na as another parang sikat na person. Parang feeling ko ganun yung nangyayari kay Didi kasi hindi ako nagtataka sa yung ginagawa niya. Kasi normal yun pagka meron kang influence tsaka bilyonaryo ka pa. Kumaga parang typical na yun eh. Hindi naman siya kauna-una nakaisip ng ganung aktibidades eh. Si R. Kelly. Exactly. Yeah. Parang ewan ko kung tama rin yung tingin ko doon. Parang feeling ko na na pag natapos tong Trump-Biden problem, babalik ulit si PDD sa parang meron na akong bagong persona na ipe-present sa inyo. Hindi na ako again. Parang ganun. Exactly. Puta, bibigandang hari na. talaga bumigay na. Okay, huli na ako. Fuck this shit. Di ba? Hindi ka rin magtataka kasi pag pinanood mo yung music video nila, ang tingin nila sa babae, commodity lang. Walang worth, walang value. Not unless na mayroon ako pakinabang sa'yo, sige. Parang ganun lang yun eh. Kumbaga, ang pinaka-importante sa kanya, pare, yung camaraderie niya, yung sino ba yung tropa niya na lagi niya kasama sa music video. Si Maze? Oh, yeah. Yun, naging pastor yun eh. Naging pastor yun? At one point nag-quit siya, naging pastor siya. Pinitan daw ni Didi, puta yun, bumalik loob eh. Nagbalik loob eh. Nag-uusapan nga namin yan. Ikaw ba papapuwet ka kay PDD para sumigat ka? Kayo. Papapuwet ba kayo kay PDD para sumigat kayo? Ito yung portion na ano ang worth ng iyong pagiging puta. Ayo. Ito ang tinatawag namin. Anong tawag natin doon sa pamimwet? Puwet enhancer. Yeah. Hindi, yung religion nun. Yung religion ng pampapwet. Puwetanism pare. Yeah. Pero lahat naman tayo pare may certain parang magkano ba yung yung $2 billion, pre? $2 billion pepetan kay ni PDD. 2 billion. Shit. $2 billion? Sa $2 billion, pare, marami kang pwedeng kalimutan. Pwede mong iligo yan, pare, sa sabon yun. Sabon galing Dubai. Isipin mo, pare, sa $2 billion. $2 billion? Oh my God. Pwede akong bumili ng polar bear, pare. Ititrain ko siya as a butler. Gano'n ka-entertaining yun. Ang gigising nga, pare, meron kang polar bear na, sir, inumin mo ay ready. Butler. Yeah, butler. Butler. Guys, sa mga future listeners, hindi kami sumusuporta sa puwetinism. Ang inaano lang na tinatake lang namin ang mga hot topics ngayon. Pero di ba yung isang allegation doon, yung producer niya, parang pinipip niya sa mga artista din, kay Cuba Gooding. Oo. Pero at the end of the day, kumbaga parang hindi mo pwede sabihin na wala kang agency sa decision mo dahil adult ka eh. Kumbaga, paano ka umabot sa sitwasyon na yun tapos ngayon nagreklamo ka? Isa lang ibig sabihin nun, kumbaga may napala ka eh, at the end of the day. Either tinatanggi niya na may sexual na nangyari. Pero feeling ko pa meron 100% meron yun eh. Kumbaga, meron talagang sketchy. Nakita ko rin yung video ni Mike Tyson tsaka ni PDD. Ewan ko anong interview to. Parang nilalayo ni Mike Tyson yung kamay ni PDD nung time na yun. Nakaupo sila sa isang sofa. Tapos nilalayo ni Mike Tyson yung kamay ni PDD. May alam si Mike. Alam ng industry yun. Talagang hindi lang talaga siguro. Alam mo yun. Ang hip-hop, pare, siya sa pinaka-misogynistic na music. Totoo. Hip-hop tsaka metal, yan yung parang misogynistic, pare. So, parang feeling ko, yung panahon na siguro, pare, para mag-breakout ang hip-hop sa yung sa gender point of view. Kumbaga parang aminin natin, may mga baklang rapper. Kailangan din natin silang tanggapin. Kumbaga yun yung sinasabi, sineseparate mo yung artist from the art. Kumbaga kung ano may sexual preference niya, as long as yung pinipresenta mong art,
parang yun yung trip kong pakinggan na trip kong i-consume. Dapat walang stigma, no? Oo. It's music eh. We're talking about music. Hindi naman sexuality ng tao gumawa ng music. Yan, totoo yan. Si Tyler, the Creator, ang ganda kaya ng mga music nun, pero bading siya. Tyler, the Creator. Maganda rin yung mga music niya. Bisexual daw siya. Yeah. Pwetanism. Same. Rice is rice. Di ba? Pero hindi man natin sila gina-judge. Marami rin akong tropang bading pre, sa Pinas. Kaya pag nalalasing na sila, medyo dumidikit-dikit na sila, pre. Slap no eh. medyo masyado ka ng clingy. yung may nakatuod ng muso, ikikis ka na. Iba na. Parang, kala mo, makikipag-duet sa'yo sa karaoke, pero iba, yung labib, nasa leeg mo na. Sabi, pre, ano ba? Pambihira ka naman. Pero kasi, yun din yung kagandahan ng posisyon ni PDD dahil bilyonary siya. Kumbaga, nung unang pa na siguro closed door yung pagiging bisexual niya siguro, na yung mga tao, tinotolerate siya. Kumbaga, pinalibutan mo yung sarili ng yes man. Exactly. Yeah. You're paying them. Yeah. Kumbaga, ang problema, dahil madalas mo nang ginagawa, so yung pag-iingat mo na malaman ng industry kung ano yung ginagawa mo. Naging sloppy. Yeah. Kumbaga, kaya kung sino makakita, nag-i-invite ka na kung sino-sino tao sa party mo. Exactly. Jesus Christ, man. Yung grabe, may ano yan, tol? Hindi, di ba meron silang parang tagalinis na I mean, parang nagtatrabaho sa gobyerno. Ewan ko anong agency. Ha? Oo, naglilinis ng mga anong kagagawa na ginawa nila. Yung i-report sa news, ibabalik ta rin nila. Yung mga reports sa autopsy, babalik ta rin nila. Report ng mga pulis, babalik ta rin nila. Parang cleaners talaga. Kasi literal na cleaners. Hindi kasi may incident daw na na ang nangyari yung meron silang bisita tapos nagkaroon ng argument sa labas yung anak ni PDD. Tapos parang may nagpaputok ng baril. May tinamaan. Tapos yung lalaki parang dinala lang sa ospital. Walang kaso, may mga pulis pang dumating, ha? Malaking pera yun. Malamang. Malaking pera yun to shut you the fuck up, di ba? Yeah. Oo, grabe yun. Yun sinasabi na fuck you money. Alam mo yun? Sa tingin ko rin kasi ngayon, tol, yung mga tao naging materialistic masyado, di ba? Pag tinignan mo talaga. Pag binigyan mo ng pera, ano mabibili ko sa pera to? Yeah, yung agad yung isipin nila eh. Hindi kasi, tol, lalo na siguro sa US, ha? Simula ngayong nagkaroon tayo ng sigurado. Yung possibility na makakita ka ng mga tao na pinaflex nila yung pera nila. Masyado nang marami na eh. Yeah. Makapanood, konting click mo lang eh. Pero Chong, sa tingin ko, hindi man lahat ng tao. Sa tingin ko, yung mga tao nag-flex ng pera nila, they're just flexing. Hindi man lahat totoo eh. Hindi man lahat nila sila may pera eh. Yeah. Kadalasan pa nga, yung nag-flex, yung pa yung fraud, di ba? Oh, yeah. Siguro kasi maraming tao ngayon sa internet na, itong buhay ko, tapos yung mga ibang inggitera, gusto ko rin gayahin yan. Alam mo, hindi mo maiwasan may maiinggit eh. Sa flex kaya kaya tinan mo, wala ka nakikitang nagpo-post ng kahirapan nilang buhay sa Pilipinas. Kahirapan nilang buhay na ganito, ganyan. Lahat, imposibleng Chong lahat. Nagbabakasyon lahat, nagpupunta sa ganitong mga lugar. Alam mo, di ba? Totoo. Nakasakay sa yate, naka-private jet. Kasi nakita mo rin dito iba eh. Di ba? Maliban na lang pag ikaw si Skastakli. Idol ni Kuya Ryan si Skastakli. Sino ba isa? Yan na si Floji. Si Floji. Yeah. Gusto ko siya nung unang panahon pero nung nagana sila yung ex-battalion, medyo hindi ko na siya nagustuhan dahil parang cringy masyado yung music eh. Pero yung solo niya dati malupit, pati yung lyrics. Pero mabalik tayo kay kay PDD no. Pero ikaw yung nagkwenta pare yung lalaking kanya binuksan yung pinto. Tapos yun?
hindi yung lalaking yun, hindi siya invited sa party, pero friend siya ng tropa niya yung event coordinator. Parang ganun eh. So naghanap siya ngayon ng toilet. Ang laki ng bahay ni Didi. Ang daming pinto, pinagbubuksan niya daw. Lahat cabinet. Hindi niya mahanap toilet. Tapos pagbukas niya sa isang kwarto, may group of mga lalaki. Parang naglalandian. Alam mo yung parang pag nasa isang kwarto kayo magtotropa, tapos may isa kang tropa na may shota. Alam mo yan? Medyo magkayakap, nag-aabotan ng whiskey, may mga grapes pa yata or something. Sabay nagkatingin sila, napatingin si Didi sa kanya, napatingin din siya sa kanya. Sinara niya yung pinto, lumabas siya. Tumakbo na siya ulit. Sabay may interview si Didi sa labas pagkatapos ng event na yun. Sabay nasa likod siya ngayon ng camera, nakita siya ni Didi. Nagkatinginan ngayon sila. Sabi niya, where did I met you? I think I know you. Tapos sabi niya, Miami? Sabi ng lalaki. Oh yeah, we're good. Kaya alam mo talaga, kung totoo man lang yung sinabi ng lalaki yun lang yung proven kung totoo man. Kasi alam ni PDD na alam niya yung nangyari. Wala, di ba? Lifestyle niya yung gusto niya, di ba? I'm not judging that, man. Siguro, napagod din siya, pare. Sa o kaya nang bumuwit. Siguro yun yung curiosity niya. Oo nga di ba? Wala naman tayong pakialam kung gawin niya yung mga ganun. Pero bakit ano ba yung kasong ina-accuse sa kanya ngayon? Pero, bakit siya? Pero lahat kasi puro allegation lang to. Kumbaga parang parang walang leg to stand on yung mga ganong klase. Oo nga, pero ano bang kaso yung inaano sa kanya? For some reason kinuha ng Federal Bureau yung mga laptop niya. Kumuha ni-raid yung bahay niya for evidence. Ang kauli-ulihan na evidence yata parang 4 na laptop ang kinuha sa iba't ibang iba't ibang villa. Bakit ba? Ano bang kasong inaano sa kanya? Nawala yung mic mo, pre. Ano ba? Hello? Hello? Ano ba yung kasong ano ba yung ang unang nag-file ng kaso, pare, parang yung ex-wife niya. Parang pinipimp out yung ex-wife niya sa iba't ibang okay. Si Porter? Yeah. Tapos naki-ride on yung isang producer niya. For some reason, obvious mo na pera ang kailangan kasi sinuso niya si Didi for 30 million dahil pinimp out nga daw niya. Parang ano lang naman pero grabe, no? Siyempre, pag sanay ka sa isang form ng lifestyle, tapos nawala yung pera mo to support that lifestyle, nagiging desperado ka, di ba? Yeah, totoo yan. Yeah. Hindi ko rin mag-gets yung kwento niya na parang pinimp out ako pero aminin mo man sa sarili mo hindi, nakinabang ka rin eh. Kasi pwede ka namang hindi eh. Exactly. Hindi ka naman pinilit eh. Hindi ka naman tinali na pumunta rin eh. Exactly. Kinikwento niya na mga prostitute tapos utusan niya may pagsiswang. Ano naging disadvantage siya? Hindi ba you're living the life? Paano ko naging biktima ron? Hindi mo ba alam 1% ng mga lalaki ng gusto tapos ikaw pero hindi sa joke la. Okay. Liwanagin lang natin yun. Liwanagin lang natin, hindi pwetanism ang binabanggit namin mga chong, mga tropes, okay? Hindi pero 'di ba automatic naman yan pare. Yung mga ganong klaseng mga party, nag-i-involve yan ng drugs at nag-i-involve yan ng prostitute. Natural yan eh. Hindi naman si PDD ang niyan, ang parang kauna-unang naka-invento niyan. Si Hugh Hefner yan, bro. Well, Total lupit yun. Idol yun. Ayun ang king. Taka na tol, at the end of his life, hindi na raw niya minumot-mot yung mga girlfriend niya. Parang himas-himas lang, masaya na siya. Yeah. Puta, ilang orgy na yung ginawa na. Tapos, ikaw lang, sinong kilala mong tao
pantulog, tangin nakaka-score ng chick, man. Kasi Talaga. Ready for bed na ako, girls. Oh, breakfast, lunch, dinner mo. So, naka-robe lang. Ang ina. Pero alam ko, parang ano lang siya, parang editor lang siya dati ng isang magazine. Doon siya nag-start. Tapos nag-ano siya. Parang nag-solo siya. Tapos parang ang focus niya lang talaga sa ano, yung panahon ng mga sikat ng mga bikini pa nun. Exactly. Maganda rin kasi yung dati, sa ko yung lumang Playboy book dati, tasteful yung mga nude photos. Hindi ngayon na parang walwal yung nude photos ngayon, di ba? Hindi mo na. Parang wala na. Exactly, man. Jeez, man. At yung nga rin yung parang pag iniisip mo, di ba? Nung unang panahon, yung ginawa ni Hugh Hefner, parang nakakarimarim na yun eh. Parang masyado ng bastos. Tapos, a couple of years, lumabas yung Hustler, lumabas na yung iba't ibang Penthouse. Mga penthouse yan. Tapos, a couple of years, biglang eto na internet, may access na sa porno. Darating pagkakataon, pre, may darating pa man na much worse sa internet siguro. Kumbaga parang, yun na yung pwede kang gumawa ng AI girlfriend. Patay tayo. Tapos try yung kamay. Ano mo tawag doon? Yung hologram? Hologram pero nahawakan mo. Yeah. Hindi mo na kailangan gumawa ng human interaction. Kumbaga parang ang girlfriend mo, parang tinitailor para sa kung ano yung gusto mo. Gusto mo yung malaki suso, gusto mo yung malaki puwet, gusto mo yung ganito itsura, ganito yung personality niya. Parang yun na siguro yung pinaka-future pare ng pero ang sad naman nun, Chong, wala nang gusto mo lang, ano. Ganun ba talaga yun? Do we hate each other so much na 700 million na raw tayo pare, kaya ang value ng tao parang next to none na Kaya nga that's sad, you know, kung mangyari man. Di ba nakakalungkot kung isipin mo ganun? Oo. Sigurado. Hindi kasi pag pinansin mo ba, ang mga tao ngayon, mas gugustuhin nila yung virtual life nila kaysa sa personal na interaction sa buhay. Pero ito yung sinabi ni sino ba ito yung gumawa ng yung Campbell soup na picture? Andy Warhol. Yeah. Darating daw pagkakataon, lahat ng tao magkakaroon ng 15 minutes of fame. Nagkatotoo kumbaga parang hindi mo kailangan maging talented, hindi mo kailangan ng meron kang special skills. Kumbaga meron ka lang isang content na kaya mong humuli ng attention. Yun na yun Yeah, may disciples ka na, di ba? Yeah. Yung sino ba yung pinakasikat sa Pilipinas, si Kong TV. Nag-start lang siya ng yung mga something mong gawin. Yun lang yung content niya. Tapos after that, nag-blow up siya into more than 5 million subscriber. Yun yung hustle niya so, di ba? Yes, man. Pero believe ako sa kanya kasi pag tiningnan mo siya, talented siya sa maraming area. Nagkataon lang na mas ginusto niya mag-vlog. Yeah. Kasi nagano yan pare. Alam mo ba nagano yan pare nagbanda? Siya pare, magaling siya sa gitara actually. Naging guitarist singer siya ng banda nila. Tapos nagpo-produce sila ng mga short film na siya yung nag-i-edit. Yeah. Tapos after that, ngayon, ang dating ngayon ng YouTube channel nila, parang gumagawa sila parang game show nila. Parang nagiging Mr. Beast style, parang gano'n. Parang gano'n, meron siyang parang portion, tawag niya si Ginoong Halimaw. No way. Hindi nga. Pandemic, bumili siya gumastos siya ng almost 120,000 pesos para bumili ng pagkain tapos pamimigay niya sa mga na-stock sa bahay lang nila na hindi makalabas. Tapos sabi sa kanya nung lalaki, "Sir, ang bill is 100,000." Sabi, "Tol, 30,000 lang yung dala ko." sabi nung lalaki, "Tangina mo kasi, Ginoong Halimaw." Parang yun yung version niya ng Mr. Beast. Pero maganda yun, tinutulungan niya yung mga kababayan nating mahirap, di ba? Yun ang okay doon. In a sense, tol, yun ano ba tawag doon? Poverty porn. Yeah, which is pinakatangin na, ang daming foreigners na pupunta sa atin. Pupunta lang sila sa Manila, pupunta sila sa mga mahihirap na lugar.
Bibili sila ng fishball, libre nila yung mga ang dami nilang doon sila sumisikat eh. Dahil Pinoy, gusto nila yung mga puti, pupunta sa Pinas, di ba? Dahil kasi pag pinansin mo yung interaction ng country natin towards social media, number 3 tayo na na kumbaga lagi nanonood ng YouTube, mahilig mag-post ng kung ano sa Facebook. Number 3 tayo, pare. Sa buong mundo? Sa buong mundo. Holy shit. Yeah. Number 3 rin tayo na nagsusubscribe sa iba't ibang channels. For some reason, ilan tayo? Parang 100 million tayo. Isipin mo yung market na yun. Madalas nasa net. No? Isipin mo yung market na 100 million. Makakuha ka lang doon ng 1 million, okay na yun. Kaya nga, character pa naman si Kuya Kai, parang kailangan natin gumawa ulit ng isang pad ulit. Alam mo yun? Gusto ko na dyan din ako. Pambihira. Sabihin niyo lang ako, lagi akong weekend off. Ang sarap naman, weekend off. Palagi, pambihira. And ang problema naman kasi, syempre, lagi kang nag-a-attempt pumunta rito kaso walang execution. Tol, yung kotse ko, okay na siguro. Ay, hindi, tol. Kasi, si Abby. Pero gusto kong pumunta dyan talaga, alam mo yan. Ang pinaka-the best, syempre, lumipat ka na ng Copenhagen. Ay, magandang idea. Ibenta yung bahay, tapos lumipat dyan. Para wala ng gardening, di ba? Oo. Yeah, para wala ng wala na akong tatabasin dyan. Tol, kaya ka lang naman nag-garden. Ay, wala ka naman talagang pakialam. Kailangan nagaganang dahil kay bestie mo at bestie fa eh. Para di sila magalit sa akin eh. Yun yung nakakatawa. Bumili ka ng bahay na may garden. Sa isip mo, okay, gusto ko kasi na yung surroundings ko parang pleasing. Pero at the end of the day, ang piniplease mo lang naman yung kapitbahay mo. Ang ganda naman ng garden nun. Parang gusto kong gayahin. Parang ganun lang din naman yan. Parang hindi ko mag-gets yung ano ba yung nakukuha mo doon personally. Yung talagang personal, hindi yung ano yun, pre? Ano yun, parang sinasabi ni Kai na parang, alam mo yun, parang nag-iis ng ano mo. Pag ikaw yung garden guy, ako, hindi kasi ako garden guy. Hindi ako matyaga eh. Alam. Satisfaction on that, di ba? Siguro may may satisfaction, yeah. Hindi mo rin mahiwasan na mas gusto ko mas maganda garden ko sa kapitbahay ko. May ganun tao eh. Hindi mo mahiwasan yun. Mayroon naman tao na hindi niya iniisip yun, ginagandahan lang niya, pero yung mga kapitbahay naman niya naiingit sa kanya. Pero for him, it's just something na parang hobby lang niya. He just happened to be, or she just happened to be good at it. Alam mo yun? Pero problema kasi, siguro dahil pinanganak tayo sa ibang generation, hindi natin hindi natin parang mentality. Kumbaga, iba yung natin, iba yung parang I would rather na lumabas, mag-take a walk somewhere, or gumawa ng ibang klaseng shit sa buhay. Tanda ko, ginagawa ko sa garden namin sa bahay. Nag-uukay akong 2 butas, naglalaro ng holen eh. Anong cut grass? Tangina, Jolentine. Lumaki ka ba kayo sa Pinas? Lumaki ako. Laki ka rin bang Pinas? O dito ka na lumaki? Lumaki ako ng Pinas doon hanggang 15 ako. Oh, kaya pala magaling nga mag-Tagalog eh. Kasi 16 na ako nang pumunta ako ng Denmark. Mga teenagers. Okay. Dito, pare. Okay. So, ilan taon ba siya dumating dito? Mga ganun din, 15. 11 yata. 11. Pero gusto ko ma-meet si Kuya Kai in person. No problem. Masarap pa na magpad pag nagiinom. Exactly. Konting shot lang, di ba? Hindi man tayo magpakal. Lagi matatahan pa rin. Mga 2 bote lang ng whiskey sa isang case ng beer, mga ganun. Relax time. Pulutan, no? Well, simple lang naman gagawin mo. Sasaksak mo lang yung susi sa kotse mo. Sabi mo sa pamilya mo, tara na, alis na tayo. Yun lang yun eh. Narinig mo gano'n ka-simple yun, pre. Wishful thinking. Oo nga, no? Oo nga. Tara na, alis na tayo. Mabilis talagang, Hindi ka naman. Wag na kayong mag-pack, tangina. Malapit ka lang ba dyan kila Ryan? Kaya? Magkapit bahay kami ngayon. Bahay lang ako. Kung nag-bike ako ngayon. Ay, puta, magkapit. No, kailan ka lumipat dyan?
Actually, tol, taga Vanlus kami. Inirenovate yung bahay namin. Tapos binigyan kami ng Kaikos. Nung una pa nga, tinanggihan namin misis yung Kaikos. Sabi ko, tangan ng layo niya, baka mamaya hindi masundo yung anak naming bunso. Yung anak kong bunso, yung he has autism. So he goes to a special boarding home, di ba? So nung sabi ko, okay, tinanggihan namin. Binigyan kami bago, tol, sa Slusaholm. Dito. Walang bus yung isang bus lang, 7A. Paano yung daughter ko sa Vanlus, di ba? Tapos inisip namin, kung lilipat naman kami doon, tapos gusto namin tumira permanently, hindi namin afford yung house life. 14,000. Jesus fucking Christ. 14 to 16,000. Sabi ko, saan kukunin yung pera yun? Ano pa lang ako laling pa lang ako, di ba? Apprentice pa lang ako. Sa tinanong namin ulit tong bahay na to. Sabi namin, paano yung isa yung una yung in-offer? Sabi niya, it's still available. Etong bahay na to, pag in-overtake namin, tataas lang yung renta namin ng 1,000. So, okay na rin. Much manageable, di ba? Gaano kalaki yung bahay itself? 94, tol. Malaki. Laki? So, kung kalaki yung baba, ganun kalaki yung taas ko. Jeez, man. Ang taas. Pucho, laki na. Taas mo parto. Okay. Tapos meron kayo sa pagtapos nun, lilipat kayo ulit. Na hindi na ako lilipat, tol. Sasabihin ko na sa Bowley Salscape na bibihole yung Kaikos. Hindi na ako babalik sa Vanlus. Okay. Nag-invest na rin kami ng pera dyan, tol. Bumili kami ng off-gas maskin. Inayos namin. Naglagay ako ng bagong kuryente sa school para malagyan namin yung isang ref namin. Bumili kami ng tent, saka ng yung mga garden set panglabas. Bumili. Ba't pa ako lilipat, diba? And I hate moving. Yeah, fuck that shit. Yung pinaka-worst. I would pay money for you to move my shit than I do it myself, man. Oh, yeah. Totoo, man. No, wala kang time para dun eh. Exactly, man. Yung stress nga na lahat ng sa kitchen. Ang gusto ko lang, alam ang pinaka-upside lang ng paglilipat, kaya mo itapon yung mga basurang hindi mo na. Yeah. Doon mo ma-realize, ay, puta, may pagka-hoarder pala ako. yung inaantay mo na nangyari yan nun sa amin nung lumipat kami. Medyo masama pa loob ko ng konti nung sinabi asawa ko na tatapon na natin lahat ng natin cabinet natin. Pero na-realize parang itong cabinet ito parang 10-13 years ago. So hindi na namin binitbit. So ang ginawa na lahat ng mga bagay na pwede namin i-count, kinahon na namin, tapos drive ko pa isa-isa. Tapos, bumili lang kami ng bagong cabinet. Nakita ko rin yung keller namin na almost 90% na laman ng keller namin. Hindi namin ginagamit, man. Lahat yung tapon. Oo, grabe. Bakit tawag na just in case gamitin ko ulit. Yeah, just in case. The just in case gamit. Yeah, yung mga stuff na you really think you're gonna use again but you're just not to realize ayaw mo lang i-let go. Yung pag tinitingnan, ano ba inaantay ko? Bumisita rito yung Queen ng Denmark. Yung lumipat kami, tol, nakita ko yung maleta ko, may mga t-shirt na hindi na kasya sa akin. Tangina, 2X pa to. Malaki na ako. Totoo, man. Totoo. Holy crap. Bagong moves namin, isang bagay na isang taon nang nakatambak, hindi mo nagagamit tapon na yun. Exactly. Tapon o, pamigay mo. Whatsoever. Ganun din ang rule namin sa cabinet naman. Pag may jacket ka nakasabit siya na, uy, tagal na lang dyan, donate mo na. Marami ditong Genbooks Plus, di ba? Yeah. Let other people cherish yung mga gamit yan kasi alam mo kasi mga laruan, no? Yeah. Exactly. Ako minsan nag-ipon kami doon. Kunyari pag naka-5 plastic na kami, lalo na may kotse kami dati. Hanap ako ng Genbooks Plus, lagay ko lang, sapatos, damit, jacket, iba-ibang size from me hanggang buong pamilya. Para kasi hindi mo alam kung sino makikinabang, may mga taong naghihirap sa mundo, di ba? Yeah, totoo yan. Yeah. Pero yung Genbooks Plus, ano yan? Ano yan, Chong? Minsan sa may fakta, para siyang malaking kahon na green. Tapos yung kasya sa isa taas, tol, meron siya parang fork. Papatong mo doon, tapos tataob mo lang. Lulusot yung damit. Ano, pero ibig sabihin, pag kinuha nila yun, pinamimigay nila o binibenta nila at the same time? Minsan dinodonate or minsan nililinis nila tapos binalagay sa Red Cross. Sa Red Cross. Sa Red Cross. Parang pera. Yun yung di ko, minsan tumitingin ako ng yung mga second-hand shop. For some reason, hindi ka pwedeng mag-direct sell sa kanila ng mga lumang gamit mo. Kailangan, parang ang dating yata, parang either ilalagay mo sa Genbo, doon nila kukunin. Yeah, exactly. Kasi ayaw nila lumabas yung pera eh.
imposible yung walang profit kasi sabihin natin makabenta ka ng sabihin natin ang bestida binibenta mo ng 40 kroner. Automatic yan, nakuha mo ng gratis, may 40 kroner ka na. Pero siguro low profit. Malamang. Di ba mas maganda kung mas i-direct na lang na okay, bibenta ko siya yung damit ko. Hindi, wag na natin pag-usapan yung dami, iluhin mo tapos kung ano yung kilo, yun yung feeling ko yung bayad mo sa akin. Maybe it's like more they're going for charity. Donate na lang yung damit. And then, I have no idea. Yun mas okay sa akin yung parang i-donate yung damit eh. Pero yung kagaya ngayon nakikita kong second hand shop, binibenta nila for profit eh. Katulad dito sa Ama, meron yung kilo sale. Yeah, kilo sale. Yeah. Pero pag pumunta ka ron, hindi ka pwede mag-direct na ibebenta ko yung damit ka eh. Okay. Ganun ba? Hindi. One time, nagtanong ako na kung bumibili sila ng mga second hand na gamit. Sabi nila hindi. Usually daw, may certain area na nagde-deliver sa kanila ng mga damit tapos naka-pricing na kung magkano nila ibebenta. So may middleman sila. At the end of the day, parang feeling ko yun nga yung mga genpo yun yung mga nakukuha ng libre tapos okay. Ang feeling parang mas maganda kung bakit hindi na lang kunwari total naman kumikita kayo yung for my own para sa effort ko, bayaran nyo na lang din. Huwag nyo nang bayaran per piece. Iluhin nyo. Tapos kung kare, umabot ka ng 3 kilos, so you get like, 250. Fine. Pre. Ganun din naman. Guys, I had so much fun. I need to, we need to cut it off because we have party in 10 minutes. pero natawa ako kay Kai, man. Good input and shit. And you have a character. I-blast ko to sa YouTube Shorts. Kukuhain ko lahat ng clips. Gusto kitang maging guest ulit. One time. Sabihin nyo na sa akin. Pag may time kami. Hindi, ang maganda nito next time, magbigayan tayo ng info tungkol sa kung ano talaga yung free mo. Kasi parang di ko alam kung free ka ngayon o may pasok ka kinabukasan whatsoever. Isend ko sa'yo yung topic. Ito, pero na-enjoy ko na, we just wing it, alam mo yun? Yeah, kaya nga. Usap-usap. Okay din yun, first time. Yeah, pero may connection tayong tatlo. I like it. Alam mo yun? May chemistry tayo. Hindi tayo awkward. Hindi awkward tayo. Kasama para. Walang silent moments, di ba? Wala ka. Talagang walang dead air eh. Siguro may dead air 1 second, mga ganun. Pero salamat pare. Salamat. Pinaunlakan mo ang aming, ano man tawag doon, pre? Invitasyon. Ang aming munting hiling sa aming munting podcast. At sana nakasubscribe ka. Nakasubscribe ako. Si Kuya Jay kasi meron niyang cancer. Ito yung niya, Make-A-Wish Foundation. Make-A-Wish Foundation namin para hindi na kami magtrabaho in the future. Mangdidis na lang kami ng mga mga content creator. pero may isa kaming guest na hindi namin pwedeng sabihin na I think Kai will be interested with that. Pare, pwede ba akong bumati? Sige, bumati ka na. Binabati ko pare siya si Marlo Arizala. Ayun, Marlo. Matagal ka na nang hinahunting ni Kuyang Ryan. Kailangan mo na magpakita. Yan naman ang Make-A-Wish Foundation na pare. Yan naman yung Make-A-Wish ko. So, future. Pero salamat guys sa mga future listener namin and I hope to see you guys on the next. Salamat kay Kuya Kai. Yes. We see you, pare.